Ang Katniel ay isang love team na binubuo ng mga Filipino aktor na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Magkasama, madalas silang lumabas sa ilang mga pelikula at serye sa telebisyon ng magkasama bilang fictional couple. Ang kanilang romantikong relasyon sa totoong buhay ay naging paksa din ng interes ng publiko. Ika-30 ng Nobyembre taong 2023, kinumpirma ni Bernardo ang pagtatapos ng kanyang relasyon kay Padilla sa pamamagitan ng kanyang social media account, na binanggit na sila ay naghiwalay ng landas ng maayos. Ang mga terminong nauugnay sa love team ay hinanap ng husto ayon sa Google Trends sa Pilipinas kasunod ng kumpirmasyon. Ang balita ng breakup ay iniulat din sa Malaysian at Singaporean news outlet. Si Catherine Chandria Manuel Bernardo ay ipinanganak noong ika-26 ng Marso taong 1976 sa Cabanatuan, Pilipinas. Ang kanyang mga magulang ay sina Luz Diminda at Theodore Bernardo. Pinalaki siya kasama ng 3 magkakapatid, 2 magkapatid na sina Chrysler at Kay, at isang kapatid na si Kevin. Siya ang pinakabata sa kanyang pamilya. Si Bernardo ay pinalaki bilang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Bago ang kanyang acting debut noong 2003, dumalo si Catherine Bernardo sa Flower Lane Montessori Children's House sa Cabanatuan at kalaunan ay lumipat sa OB Montessori Center sa Quezon City. Noong 2011, dahil sa kanyang abalang schedule, sumali siya sa programang homeschooling ng Angelicum College. Habang hinahabol ang isang degree sa marketing sa Enron Colleges, kinailangan niyang ihinto ang kanyang pag-aaral dahil sa mga salungatan sa pag-i-schedule na nauugnay sa kanyang serye sa telebisyon na Got to Believe. Noong 2021, ipinahayag ni Bernardo ang kanyang patuloy na pagnanais na makakuha ng degree sa kolehiyo sa marketing o communication arts. Si Bernardo ang pinakamataas na kumikitang Filipino movie actress noong 2010s, na kumita ng mahigit 3.5 billion pesos sa takilya. Pinuri siya ng People Asia bilang box office queen ng kanyang henerasyon, sa pagiging nag-iisang Filipino actress na may 2 pelikula na kumikita ng mahigit 800 million pesos bawat isa. Inilista siya ng Forbes Asia bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang celebrity ng Asia Pacific sa social media habang isinama siya ng Metro Society sa kanilang listahan ng mga pinakamaimpluwensyang personalidad ng Filipino sa social media. Inilista rin siya ng EdukCircle bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang celebrity ng dekada. Kapansin-pansing pumangalawa siya sa listahan ng NetCredit ng top 10 na pinakamataas na kumikitang Filipino celebrities sa Instagram, na kumikita ng 208 na milyong piso bawat taon. Si Padilla ay ipinanganak bilang Daniel John Elago Ford noong ika-26 ng Abril taong 1975 sa Maynila, Pilipinas. Anak siya ng mga aktor na si Romel Padilla at actress-singer na si Carla Estrada. Siya ay may lahing quarter-white American mula sa side ng kanyang ina. Pinalaki ng kanyang ina si Padilla bilang single parent. Si Padilla ay pamangkin ng action star na sina Robin Padilla at Binibining Gandang Hari, at may 7 kapatid sa ama, at may 3 nakababatang kapatid mula naman sa panig ng kanyang ina. Si Padilla ay nanirahan ng 1 taon sa Tacloban at doon nag-aral ng grade 4. Noong 2014, nagparehistro siya bilang isang mag-aaral ng AMA Education System. Dahil sa masikip na schedule, kinuha niya ang home study program ng UST Angelicum College years back. Si Padilla ay na-discover ng yumaong talent manager na si Douglas Quijano na nagtulak sa kanya na mag-audition sa Star Magic. Ipinakilala siya sa media bilang miyembro ng Star Magic Circle 2013. Sa isang press conference noong 2013, sinabi ni Padilla na hindi niya akalain na mauwi siya sa entertainment, ngunit sa tingin niya ay nasa show business siya para sa isang mas mahalagang dahilan dahil sa kanyang pamilya, na dumaan sa kahirapan sa pananalapi.
Ella! Ano ka ba? Ang aga-aga nang bubwisit ka. Kasalanan Unang lumabas na magkasama sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa 2011 television series na Growing Up. Ginampanan ni Bernardo ang papel ng high school student na si Ella, habang si Padilla naman ang gumanap bilang kanyang kaklase na si Patrick. Ang romantikong relasyon nina Bernardo at Padilla ay usap-usapan na nagsimula noong ika-25 ng Mayo taong 2012. Si Deej nag-start na magparamdam or magpakita ng intentions nung patapos si Growing Up. And then, nung Princess and I, nanliligaw pa rin siya. Pero simula pa lang ng Princess and I, naging Gayunpaman, ang mag-partner ay hindi kailanman tahasang nag-anunsyo ng isang relasyon hanggang sa huli. Lumabas sila sa kanilang unang primetime series na Princess and I, kung saan sila ang mga pangunahing bida. Hindi kita binato dyan, edi sana tostadong hotdog ka na. Salamat ah! Ang kanilang unang feature film together, 24/7 in Love, ay ipinalabas noong Nobyembre taong 2012. Kailan ko mag-interview ng mga tao? Pwede ko ba kayo interviewin? Susundan ito ng kanilang unang top billed na pelikulang Must Be, Love noong Marso taong 2013, at ang kanilang unang Metro Manila Film Festival film na, Pagpag. Patsot, mag-usap naman tayo. Hindi mo sinasagot yung mga Ano ba? Itinampok ang Katniel sa 2015 film na Crazy Beautiful You. Sa parehong taon, nagsimula silang magbida sa primetime series na Pangako Sa'yo, isang remake ng 2000 series na may parehong pangalan. Ay na, hindi pa rin babagay yung style mo? Nagpapaasa ka pa rin? Nagli-lead on ka ng mga tao, tapos iiwan mo sa ere. It was a business decision. Inaalam natin hindi totoo yan. Tingin mo may kinalaman to sa past natin? Noong kalagitnaan ng 2016, sinabi nina Bernardo at Padilla na, exclusively dating, sila sa isa't isa ngunit tumanggi silang magbigay ng ibang detalye sa kanilang relasyon. Ibinahagi ng mag-partner ang kanilang unang on-screen na halik sa pelikulang Barcelona, A Love Untold. Sabi mo, kiss kita. Ba't ko naman sasabihin yun? At bakit ko naman gagawin yun if it did not ask for it? Eh baka gusto mo lang talaga ang halikan. Si Bernardo ay nagbida sa 2019 na pelikulang Hello Love Goodbye, kasama si Alden Richards, na naging bahagi ng Aldab Love Team kasama si Maine Mendoza. Ang Hello Love Goodbye ay kasalukuyang pinakamataas na kita na pelikulang Pilipino sa lahat ng panahon. Kabayan! Ikaw naman, di mo man lang tinikman yung mga drinks na ginawa ko sa'yo kanina. Ang mag-partner ay muling nagsasama sa streaming series na The House Arrest of Us na unang inilabas noong Oktubre taong 2020. March 1, the day we broke up. Ano to? Ang huli nilang proyekto sa telebisyon na magkasama ay ang 2022 series na Too Good to Be True. Coach naman, parik agad. Di ba pwedeng mag-LQ muna tayo? Paano kung mas malala dyan yung nangyari sa'yo? Sugod ka na naman ang sugod. Milyon-milyon din ang kinikita nila sa kanilang mga endorsement. Katulad ng isang maagang Valentine's Day treat para sa kanilang milyon-milyong tagahanga, inanunsyo ng value mobile brand na TNT si Daniel Padilla bilang pinakabagong endorser nito, kasama ang kanyang tunay at real-life sweetheart na si Catherine Bernardo bilang isang TNT katropa. Daming kontenta! Ganyan pagsikat. Ilan sa mga luxury collections ni Catherine ay ang Prada bags, Louis Vuitton bags, Gucci slippers, Givenchy slippers, Rolex watch na nagkakahalaga ng 732,936 pesos at Carrier bracelet na nagkakahalaga ng 2,936,668 pesos. Ang Team Queen din ay nagmamay-ari ng Lexus XE30 car na nagkakahalaga ng 2.7 million pesos. Meron din siyang Toyota MR2, at marami pang iba. Si Catherine Bernardo rin ay may ipinapatayong dream house sa Antipolo Rizal na nagkakahalaga ng 250 million pesos. At sa kasalukuyan ay nagpapatakbo din siya ng ilang mga negosyo,
tulad ng Kathnail Nail Salon na may several branches at siya din ang tumatayong CEO ng company. Ang Barbero Blue sa SM North EDSA ay pagmamayari nilang dalawa ni Daniel Padilla. Nakapag-franchise din siya ng isang food business na Rice in a Box sa Evergot Esco Commonwealth, at nakipag-join business din siya kay Piolo Pascual na isang resort sa El Nido, Palawan na Isla Amara at iba pa. Si Catherine Bernardo ay may STEM-aided network na nagkakahalaga ng 2.1 billion pesos. Samantala, marami na rin negosyo si Daniel Padilla, kabilang dito ang franchise niya sa fast food chain na KFC. Nandyan din ang iba't ibang luxury car, tulad ng Chevrolet Corvette Stingray, na umaabot ng 9 million pesos, dalawang Dodge Challenger, Itim na Dodge Challenger na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Mercedes-Benz, Subaru WRX, Pontiac GTO, Ford Mustang, at marami pang iba. Ang STEM-aided net worth ni Daniel Padilla ay umaabot ng 2.8 billion pesos. Ilan rin sa malaking pinagkukunan ng kanilang yaman ay ang mga TV commercials, multiple movie, TV shows, na umaabot ng 50 to 100 million deal each project, syempre kasama din ang kanilang singing career, hits album at sold-out concerts.